Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kung nahihirapan ka pala, sana hindi natin tuloy itong dinner na to. Sige, ako lang mga kaibigan ko, sabihin ko cancel yung dinner na yun. Nagulat naman itong si Carlos Benetes nang makauwi ito sa tahanan nila ni Lynette at nakita niya dito ito ngang si Dr. Kate. At dito naman na kinausap agad ni Carlos Benetes itong si Lynette tungkol dito. At wala man lang daw pasabi itong si Lynette tungkol kay Dr. Enriquez na pinapunta ni Lynette dito nga sa kanilang bahay. At ang paliwanag naman dito ni Lynette kay Carlos, makaibigan naman daw nila itong si Dr. Enriquez at hindi naman ito naiiba sa kanila. At sa tingin ni Carlos na ibang tao nga itong si Dr. Enriquez at hindi dapat magpapapasok itong si Lynette ng kahit na sino. At dito naman na ibinalik ni Lynette ang katanungan dito kay Carlos na hindi nga ito nagpasabi na may bigla ang party pala na gaganapin dito sa bahay ni Carlos. At hanggang sa lumala na nga ang kanilang sagutan. At dito na sinabi ni Carlos na kung nahirapan lang din naman pala magluto itong si Lynette, edi dapat hindi na lang nag-sit up ng dinner itong si Carlos. At dito nagdesisyon na tawagan na lamang daw niya itong kanyang mga kaibigan at i-cancel ang dinner. At pinigilan naman dito ni Lynette itong si Carlos na wag na daw nila palakihin ang gulo. Total nandyan na naman. At tinulungan naman itong si Lynette na magluto dito ni Dr. Enriquez. At dito nga napagkasunduan ng dalawa na ituloy na nga itong dinner. At maya maya nga nagsidatingan itong mga kaibigan ni Carlos at itong sina Michael at ang iba pa. Nagulat naman itong si Carlos nang bigla na nga bumaba itong si Lynette na sexy nga ang suot nitong damit at kita daw ang balikat. At tila hindi na naman nagustuhan ni Carlos. At dito niya hinila itong si Lynette at sinaway na kung bakit yun ang sinuot nito na halos kita na daw lahat ang kaluluwa ni Lynette. At dito naman na tila di rin nagustuhan ni Lynette ang mga sinasabi dito ni Carlos dahil masyado na nga itong protective sa kanya. At tila pinagsiselosan pa kung ano ang isusuot din ni Lynette. At napansin na nga ito ni Lynette na tila lumalabas na nga ang tunay na ugali dito ni Carlos. At kung ano-ano pa mga sinasabi ni Carlos na ipinapahiya daw itong si Carlos sa kanyang mga kaibigan na wala naman daw ginagawa itong si Lynette sa mga ito. At dito na nga na sinabi ni Carlos na magpalit ng damit itong si Lynette at huwag daw isuot kung ano ang hindi maganda na pagtitinginan siya ng mga kaibigan dito ni Carlos. At wala na nga magawa pa itong si Lynette kundi sundin ang mga sinasabi ni Carlos. Samantala, nang malaman ni Giselle dito kay Annalyn na nawawala nga itong si Don Pepe ay agad naman na ipinahanap ni Giselle itong driver ni Don Pepe. At nakita niya nga itong si Oka at dumarating dito sa Apex Hospital at dito niya na tinanong kung bakit nawawala itong kanyang amo na si Don Pepe. At dito naman nagpaliwanag itong si Oka na sinabi ni Don Pepe na dyan lang daw siya hintayin sa loob ng kotse habang nag-uusap sila dito ni Zoe. At nakita ni Oka na tila nagtatalo itong si Zoe at Don Pepe. Nalaman niya na pinupuntahan itong si Mora. At wala namang kaalam-alam itong si Zoe na may iniwan ng mga kopya ng DNA test itong si Don Pepe sa loob ng kotse. At ito nga ay ibinigay ni Oka dito kay RJ at Giselle. Malalaman na nga nila ngayon kung ano ang naglalaman ng DNA test na ikakagulat naman dito ni Zoe sa akala na wala nang makakaalam pa sa kanilang sikreto. Subalit matalino nga itong si Don Pepe at nag-iwan ng mga kopya na magpapatunay na itong si Zoe ay hindi nila kadugo. Yan ang ating pagkatutukan mamaya sa Abot Kamay na Pangarap.